Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Napag-usapan po natin yung tungkol sa insomnia. Okay? Pero bago natin magamot yung insomnia ng isang tao, kailangan malaman natin kung anong mga dahilan ng insomnia ng pasyente para magiging epektibo yung gamot na ibibigay po natin sa pasyente. Okay? At nabanggit ko po na ang number one dahilan kung bakit hindi makatulog ang pasyente sa dating oras niya, katulad ng alas 7 ng gabi, ay dahil po inurong niya yung sleep program sa bandang alas 11, alas 12, dahil sa walang iba. Number one dahilan, cellphone or television. Yung iba mag-gym pa hanggang alas 8 or kaya magbabasketball pa. Okay? So, oras gusto na sila matulog, hindi sila makatulog kasi na-excite yung utak niya dahil po sa adrenaline na lumalabas sa adrenal gland natin tuwing meron tayong gagawin. So, dapat po, within 2 hours, galing sa, for example, alas 7 ng gabi, ibig sabihin, kung matutulog kayo ng alas 7, dapat, umpisa ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7, wala na kayong mga gawain na makaka-excite sa brain. Bukod sa cellphone, yung mga gawain na paglaba, pagluluto, iwasan po natin yan. Kaya kung gusto niyo mas maaga magluto, mas mabuti. Okay? Huwag na kayong maglaba. Kinabukasan na lang pag makatulog na kayo. Yun po ang dapat iwasan bago tayo magbigay ng sleeping tablet. Karamihan po, pag inalis po natin yan, hindi na po kailangan ng sleeping tablet. Pero wala naman pong side effect ang sleeping tablet. Huwag kayong matakot sa sleeping tablet. Mas dapat matakot kayo kung hindi kayo makatulog dahil po ito ay nakakasira sa katawan natin. Okay? Ang mga sleeping tablet, para sa akin, mas safe pa na kaysa paracetamol. At saka hindi ito nakaka-addict. Hindi po totoo yan. Okay? So, dapat iwasan natin yung mga gawain na nakaka-excite sa brain. Kahit magtigil na kayo ng gym, ng basketball, ng cellphone, ng TV, kahit itigil ninyo yan, oras na na-excite yung brain, maghintay pa kayo ng mga 2 oras, 3 oras bago unti-unti magbaba yung adrenaline. So, yun po ang dapat gawin natin, okay, kung meron kayong insomnia. Okay? Pangalawang dahilan, pwede rin ito dahil sa soft drinks na may caffeine, no? Katulad ng kape na may caffeine rin. Bawal po yan. Iced tea or milk tea, bawal rin po yan dahil ang tsapo, meron po siyang component na kamag-anak ng caffeine. So, hindi na po tayo pwede uminom within 2 hours from sleep. Ibig sabihin, between 5 to 7 ng gabi. Okay? So, yung iba naman, may problema sa pamilya, sa trabaho. Ayun, kailangan tanungin po natin at pwede natin bigyan sila ng advice. Okay, para mas madali sila mag-cope up sa kanilang problema. Para maiwasan natin magreseta ng sleeping tablet. Menos panggastos, di ba? Yung iba naman may asawa, sinasabihan ko, imbis mag-basketball kayo sa basketball court na iniwan niyo asawa sa bahay at nakasimangot na tuwing umuwi kayo, mag-basketball na lang po kayo sa kama. Ngayon, okay, masaya pa si Mrs. pagkatapos. Hindi pa ma-excite ang brain ninyo. Pero sa akto lang, dun kayo ma-excite. Pero pagkatapos niyan, pagod na pagod kayo, no? Diyan kayo makatulog. So, pwede niyo bakunahan yung asawa po ninyo. At kung hindi pa rin makatulog sa isang bakuna, kailangan ng booster yan. No? Siya sa pangalawa booster, hindi pa rin kayo makatulog. Okay? So, yun po ang gagawin po ninyo sa bahay. No? Okay? At saka, kung kailangan talaga ng gamot, kadalasan, nag-prescribe po ako ng clonazepam, ang brand po ay Rivotril. Ito po ay mas mura kaysa yung alprazolam or branded as Xanor. Okay? So maraming salamat po.